Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Thursday at Webes ay araw ng pamilya. Kung hindi po kayo at gusto nyo pong umatin at day off nyo ngayon, ang last meeting po natin pag Thursday ay 3 p.m. lang. So feel free na bumisita. Pero, and as you know, nasa journey pa rin po tayo ng 50 days to Pentecost. Okay? Siyempre, hindi na exactly 50 days kasi nasa Thursday na tayo. Pero, sinasabi ko lang to para sa inyo kasi gusto ko lang pong ipaalala sa inyo yung oil ninyo. 'Di ba? Meron kayong oil and then yung oil ninyo supposed to be dapat ginagamit nyo yan. Yung oil supposed to be is ina-anoint natin sa isip natin, sa ulo natin. Bakit? Praying parang sa journey ng Pentecost. Katulad po ng sinabi ng Panginoong Hesus na sa mga disciple niya nung nabuhay siya, huwag muna kayong aalis dito. Antayin nyo muna yung Espiritu Santo na pinangako ko para sa inyo. When we talk about Espiritu, okay? Espiritu kasi siguro po hindi nyo to gets masyado. When we talk about Espiritu, we are talking about pag-iisip. Okay? That's why merong banal na espiritu or Espiritu Santo at meron rin pong masamang espiritu. Bakit? Kasi may mga taong possess ng masamang espiritu, pero may mga taong possess ng Espiritu Santo. Kapag possess ka ng masamang espiritu, may magre-reflect yan sa ugali mo. Kapag possess ka rin naman ng Espiritu Santo, magre-reflect rin yan sa ugali ninyo. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi ano po ba yung request natin? Di ba mabago yung ugali natin? At pagbago yung espiritu natin, yung ugali natin ay nagbabago. Meron rin tayong espiritu. Pero gusto natin na matanggap, maposes ng Espiritu Santo sa journey natin sa Pentecost. And itong week na to, at sabi ko nga, hindi ko po alam kung hanggang kailan itong ganitong episode natin na pinag-uusapan natin yung mga bagay na dapat nating burahin, mga ugali na dapat nating i-eliminate sa buhay natin. So, yung iba sa inyo nakakapanood, yung iba hindi. So, please, panoorin nyo po yung, though hindi naman siya continuation, so walang problema kung matalunan nyo man, pero mas maganda pa rin na panoorin nyo po yan para alam nyo yung mga ibig sabihin ng napag-usapan na natin yung vanity, napag-usapan na natin yung hypocrisy. Marami na po tayong napag-usapan itong mga nakaraan. Pero this time, ano yung pag-uusapan naman natin ngayong araw? Pag-usapan natin is yung fear. Mga bagay na dapat nating baguhin sa ating pag-uugali. Siguro po, when you see itong title na fear, basta di naman ugali yan eh. Diba? Sabi nga nila, ang takot ay nasa isip lamang. Tama yun. Ang takot ay nasa isip lamang. Ang problema dito sa fear or pagiging duwag, pwede nating sabihin, yan yung magandang word, pagiging duwag, coward. Nakaka-apekto ito. And tingnan muna natin yung explanation based sa dictionary when we talk about fear. Sabi dito, fear is an intense, unpleasant emotion caused by anticipation of or awareness of danger, pain, or threat, whether real or imagined. So dito, sinasabi na yung fear ay emotion. Sabi sa dictionary, ang fear daw ay emotion. Okay, fine. Pero when we talk about fear or kaduwagan, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Bible when we talk about kaduwagan. So, tingnan natin yung nakasulat dito sa 2 Timothy, sa chapter 1, sa verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, kundi binigyan tayo ng, let me repeat it once again.
sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Kasi may mga tao po na natatakot sila. Duwag, sabihin natin. Sabi dito, di ba, in-explain ko sa inyo na yung espiritu ay pag-iisip. Yung mindset ng tao. And how many times nakakagawa tayo ng pagkakamali dahil sa takot? Marami tayong napapalampas dahil sa takot. At siguro po, akala mo, pastor, di naman ugali yan, no? Ugali ang matatakutin. Ugali ang kaduwagan. Espiritu ang kaduwagan. Sabi diyan, ano? Hindi daw tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Alam niyo po ba kung bakit or paano madalas nagsisimula yung takot? Nagsisimula po yung takot kasi may nagawa tayong mali. Pag pinag-isipan nyo ng maigi, takot tayo kasi may nagawa tayong mali. Actually, nangyari po yan sa time nila Adan at Eva, kung di ako nagkakamali, di ba? Actually, let's see, sabi dito, espiritu ng kaduwagan. Pero let's see dito, Genesis chapter 3, verse 9 to 10. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. So dito makikita nyo po na yung takot kasi nagkamali. Pero hindi tayo binibigyan daw ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Ang binibigay sa atin ng Diyos, espiritu ng kapangyarihan. Pero siguro po, wala ka nitong kapangyarihan, wala kang lakas na ito. Alam niyo po ba yung kulang? Hindi, I'm talking about, when we talk about lakas, I'm not talking about physical strength. Kasi kung ang kaduwagan ay espiritu rin, hindi mo po yan matatalo gamit yung lakas mo. Ang espiritu, natatalo mo rin gamit ang espiritu. So, kung meron kang espiritu ng kaduwagan, ng takot, hindi ko alam kung anong takot yung nangingibabaw dyan sa'yo, begin to surrender it sa Panginoon. Kung yan takot man na yan ay buhat ng pagkakasala mo, kailangan mo pong i-resolve yan as soon as possible. Kailangan mong sabihin yan, ipagtapat mo sa Diyos. Ito, Panginoong Diyos, nandito ako, makasalanan ako, gusto kong maayos yung lahat. And then afterwards, kapag sinabi mo na yung lahat sa Panginoong Diyos, kailangan mong matanggap yung Espiritu Santo. Bakit? Ano bang ginagawa ng Espiritu Santo? Tingin niyo po sa libro ng Gawa. Ngunit, pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. So tingnan niyo dito po, merong power na nagmumula sa Espiritu Santo. That's the reason why kailangan po natin yung Espiritu Santo. And that's the reason why ina-anoint natin everyday yung ulo natin with one purpose. Nasa journey tayo ng Pentecost. Ang purpose natin sa oil anointing natin is just to receive yung Espiritu Santo. Karamihan sa inyo meron ito. Yung iba sa inyo makakatanggap ngayong weekend. Pero gamitin ninyo ng main purpose ay ganito. Panginoon, I want to change. Nadidiscover ko na meron akong espiritu ng kaduwagan. I discover na minsan takot ako. I discover na minsan may mga dapat, parang takot akong gumawa ng tama. May takot ako kasi nabasag yung relationship ko sa Diyos. So, humingi ka sa Diyos ng Espiritu Santo gamit yung langis na ito. Kasi ang pinaka-importanting pagpapala sa lahat ay walang iba kundi yung Espiritu Santo. That's the reason why this coming weekend meron tayong Lord's Supper. Bakit meron tayong Lord's Supper? Kasi baka yung takot, yung pagiging duwag mo, lagi kang takot kasi nagkamali ka. Buuhin mo po ulit yung relasyon mo sa Diyos gamit yung banal na hapunan na yan. So this coming weekend, magkakaroon tayo ng banal na hapunan. Ito po yung ating address. Ito rin po yung ating helpline. And kung meron pa po kayong mga invites na hindi pa nakatanggap ng oil na ito, bring them along para at least makatanggap sila ng oil. At hindi lang to para sa healing. Kasi yung healing sa katawan, napakasimple, pero healing for the soul. So this coming weekend, ito po yung pinepresent namin sa inyo. Lord's Supper, Holy Communion na mabubuo ninyo. Hilingin nyo po yung Espiritu Santo. Siya ang magbibigay sa inyo
ng kalakasan. Kung natulungan po kayo ng program na ito, please huwag niyo pong kalimutan na i-share para sa lahat. At naniniwala ako na kapag yung program na to ay umabot sa taong nangangailangan, magkakaroon sila ng malinaw na kaisipan at dahil sa malinaw na kaisipan na to, maitatama nila yung mga desisyon nila. So mga kaibigan, pagpalain po kayo ng Diyos. And bukas, sa last program natin ngayong week na ito, meron na naman tayong panibagong ugali na dapat nating i-check yung sarili natin and begin to eliminate it. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Bye-bye.